Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. Nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be suppletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon. So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal procedure para officially ma-take cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng articles of impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung pitong charges, and then the Senate will refer it to the appropriate committee and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day.